nag-lockdown, nag-quarantine, marami raw nawalan ng trabaho, maraming nabawasan ng trabaho, pero may mga mangilan-ngilan na lalong naging in demand. Kasama daw dyan ang mga counselors at psychiatrists. Kasi ang mga tao stressed. Hindi na nila ma-handle yung mga sariling stresses nila, kaya kailangan na ng professional help. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating de-stress. How to overcome quarantine stress. Ang tao ay parang rubber band. Pwede mong gamitin ng mga verbs na relax, stress, distress, or relax. At yan ay pwede mangyari. People can relax. Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. So pwede mo ibigay sa Diyos yung stress, daanin mo sa prayer. People can stress themselves. Ecclesiastes 2:22, what do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? And people can and should distress themselves. Luke 21:34, be careful, or your hearts will be weighed down with anxieties of life, and that they will close on you suddenly like a trap. Ang mga nangyayari kamakailan, the current climate does not invite us to relax kung biglang tingin. It pushes us to stress ourselves. But we know where stressing and stressing and stressing will take us. Sa breakwater. Kasabihan niyang breakwater na pinupuntahan ng mga nawawala sa sarili, mga tumatalon sa tubig, nagpapakalunod, mga nagtitirintas, mga nanonood ng sunset kahit tanghaling tapat. Yan ang breakwater. Naging symbol siya ng pagkawala sa sarili. So, stressing and stressing and stressing will take us to the breakwater para ma-break at para maging water. Kung lumubog ka na doon at napasama ka na sa sunset, wag naman. So, distress, relax in this stressful time. Problems could be like wine. When you have too much, you will see weird things. And your mind will play tricks on you. Sabi ng Proverbs 23:33. Stress comes from worry, anxiety, fear, due to knowledge or fact, or due to imagination, guni-guni, and the resulting anticipation of pain and suffering. So, pwede tayong ma-stress dahil sa alam nating katotohanan o dahil lang sa guni-guni natin na akala natin katotohanan o kaya meron tayong fast forward, iniisip na mga darating na mga pagdurusa. Wala pa yung pagdurusa, nagdudusa ka na kasi nauna na ang guni-guni. Nakakapagod yung mga ganyan. Ganyang pag-iisip. Isaiah 40:30, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. Ano pa kung may edad na o mahina na? Stress comes from thought. And stress is thought. Yung mga stress na yan, yung mga worries na yan, mga fears na yan, they are between our two ears. They are here in the mind. Yan ay iniisip. Nasa isip. At sabi ng iba, nasa isip lang. Daniel 2:1, in the second year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams. His mind was troubled and could not sleep. So kita mo, yung dreams, nasa loob lang naman ng utak niya yon, pero ang tulog niya, ang health niya, naapektuhan na sa labas. Psalm 139:23, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. So ipinapasuri sa Diyos, pinapasala ang iniisip para matanggal sa loob ng ating kalooban at kaisipan at ang ating puso. To distress, kailangan mag-de-think, mag-rethink, mag-minimize ng negative ideas in the mind, ng thoughts that induce worry, anxiety, and fear. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ibigay mo sa Kanya ang dalahin mo kasi mahal ka niya. Gusto Kanyang tulungan at kaya.
Matthew 6:34, sabi ni Jesus, "Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." O ito, challenge. Uso ngayon ng mga challenge yung labasan ng magagandang picture, yung mga push-up. Ito, challenge. Think about your worries, your stressors, your concerns. Di ba, hindi naman yun for today, for tomorrow pa, next week, next month pa, baka next year pa nga eh. Konting-konti lang yung ating concern na for today. Kasi yung today, yung needs natin, nandiyan naman. Konting-konti lang yung kulang talaga o wala yung for today mismo. Majority ng ating iniisip, ikinakatakot, inaalala, pang bukas, pang next week, pang next month. Kaya sabi ni Jesus, don't worry about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. And tomorrow will have the blessing coming from God and it will arrive tomorrow, not today. So huwag mo masyadong isipin. Luke 12:25, who of you, by worrying, can add a single hour to your life? And the answer is no one. Psalm 55:22, cast your cares on the Lord, and He will sustain you. Ipagkatiwala, ilapit, idulog, ihingi, isandal, ilagak sa Diyos ang ating mga alalahanin. Kasi kahit naman ikaw mag-alala niyan, ikaw ang mag-isip, ikaw ang ma-stress, hindi mo rin naman masosolve hanggang hindi dumadating yung solution na ibibigay din mismo ng Diyos. Yung provision na ibibigay din mismo ng Diyos. So, hintayin mo na lang. Huwag ka na mag-alala dyan. Ang pwede mong gawin, magtrabaho, magsikap, gawin yung kayang gawin. Pero yung hindi kaya, ba't mo gagawin ang hindi mo kaya? Mapapagod ka lang. Wala rin mangyayari. Ipagkatiwala sa Diyos na nagmamahal sa atin. Now, this is not to be in denial. Just to distress, to relax, to rest. Kasi kailangan natin mapahinga. Una, para huwag tayong mabaliw. Pangalawa, para mag-ipon tayo ng lakas para gawin yung kaya nating gawin. At ipapasa Diyos yung hindi naman natin kaya. Yan ay ginagawa lang natin, we rest, para hindi maitaboy sa breakwater. Para hindi maitulak into the water ng mga maligno sa isip. Ecclesiastes 11:10, so then banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. Itapon, itakwil, ihagis ang mga anxieties, ang mga worries ng ating puso, ng ating katawan, at nagpapabigat ng ating kalusugan. Philippians 2:28, therefore I am all the more eager to send him, so that when you see him again, you may be glad, and I may have less anxiety. So yung mga characters dito, ginagawa nila what they can do to lessen their anxiety. So let's do what we can do, but don't worry about what you cannot. Do not think about what you do not have and cannot have now. Kailangan lang gawin mo lang yung kaya mo ngayon at ipasa Diyos yung hindi mo kaya. Psalm 27:3, though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. Why? Because greater is He that is in you than he that is in the world. And this God is not only most powerful, He is also most loving. Distressing in times like this only means giving rest to the mind, to the spirit, to the body. Pagpahingahin mo ang iyong isip, huwag kang isip ng isip, lalo't hindi mo naman kayang isipin. Pagpahingahin mo ang iyong emosyon, ang iyong espiritu, at ang iyong katawan. Kasi pag pagod ang isip, pagod din ang katawan. Kaya dapat yung isip ang ipahinga, susunod ang katawan. Proverbs 3:24, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Bakit? Kung nagtitiwala sa Diyos. Kung lumalapit sa Diyos at ipinapasa Diyos ang solusyon sa hindi kayang solusyonan. Isaiah 41:10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang kinin ang pangakong ito. Although it was given in another time and place,
But it is so universal that everyone can claim it. Everyone who believes in God, everyone who loves God. Isaiah 41:13, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." Kung paano naman minahal ng Diyos yung mga tao dyan sa Bible na original recipient niyang ganyan mga pangako, ganyan din niya tayo kamahal. Pareho lang naman ng lahat sa pantay-pantay sa pagtingin ng Diyos. So claim these promises. Dapat kasi naman, para hindi tayo ma-stress, need to know basis lang ang pagsagap ng news o ng information. Alamin lang natin yung kailangan nating malaman para tayo maka-function sa buhay natin, sa ating little world, sa ating little space, sa ating specific time. Huwag nyo nang alamin at sagapin lahat yung nakakapagpalungkot, nakakatakot, nakakanerbiyos, na wala namang kinalaman sa direct life mo ngayon where you are. Unless policymaker ka ng World Health Organization o ng Philippine Department of Health o ang negosyo mo ay crematorium, hindi mo na kailangang malaman pa kung ilan ang namatay kanina, this last minute, today, yesterday. Dahil wala namang kinalaman yan sa direct function mo except alam mo na naman kung anong dapat effect lang yan sa'yo. Mag-ingat at mga mahal mo sa buhay, pag-ingatin. And beyond that, huwag mo nang alamin yung buong mundo, yung nagaganap. Kasi hindi naman ikaw ang gagawa ng policies para solving yun. Wala ka naman, hindi ka direct worker sa ganong kalagayan. Ba't mo paalamin? Para ka malungkot. Para ka matakot. Unless nasa policy making task force ka ng gobyerno o ng mga NGO, huwag ka nang sumausaw sa lahat ng mga argumento ng policy, sa mga awayan, sa mga politics of it all, how to handle the situation, kasi may stress ka lang. Bababa ang lakas ng iyong katawan, baka makasagap ka pa ng sakit, wala kang laban, lalo ka tuloy nagka-problema. Isaiah 8:12, "Do not call conspiracy everything that these people calls a conspiracy. Do not fear what they fear, do not dread it." In other words, huwag tayong makiuso sa takutan na nangyayari. Nagtatakutan ang mga tao, lahat ng mga fake news ikinakalat agad, pinapaniwalaan. Tapos, yung maraming relihiyosong tao at mga religions, dapat nga nagbibigay pa tayo ng lakas ng loob, ng tiwala sa Diyos, kapanatagan. Number one pa, ibang manakot. Tuwang-tuwang natatakot ang mga tao dahil nagiging relihiyoso lalo at lalo nang nagiging masunurin sa kanilang mga religious leaders. Dapat hindi pananakot ang inaatupag natin, kundi sabi ng Diyos, give rest to my people. Give rest to my people. Sabi ni Jesus, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. So hindi dapat tayo manakot ng manakot. Proverbs 15:30, "Light in a messenger's eyes bring joy to the heart, and good news gives health to the bones." E di baligtad yung dala ng bad news. Para kang may sakit sa buto na napakasakit, according to people who know about it. So unless gusto mo talagang magtatakbo sa breakwater, magka-anxiety and panic attacks, magkaroon ng acute depression, matakot, malungkot, maluoy na parang driftwood, unless gusto mo mangyari sa buhay mo yan, bawasan, kontian, alisin, palayasin ang negative thoughts. Ecclesiastes 8:15, "So I commend the enjoyment of life, because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of the life God has given them under the sun." Kailangang ipaglaban ang kapayapaan. At kung binibigyan ka ng Panginoon ng kakayahang mag-enjoy, meron kang kakayahang kumain na masarap, may kakayahang kang masarapan sa higaan mo, may kakayahang ka na guminawa, huwag kang mag-guilty. Kasi regalo yan sa'yo, bigay yan sa'yo ng Diyos. Huwag mo lang kakalimutan na mag-share, tumulong, magbigay sa mga nangangailangan, but enjoy your life. If God enables you and makes you enjoy it, it's a gift. Be a gracious recipient, enjoy it. Just don't forget to be charitable to other people that you can reach. 1 John 4:18, "There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment,
And the one who fears is not made perfect in love. Tapos, marami mga religious teachings and teachers, walang ginawa kundi manakot about the punishment from God that people should fear. So, ang nagiging effect ng ministration nila, imbes peace, fear, anxiety, stress. So, mga kapatid, mga apo, huwag addict sa bad news. Huwag basahin, pakinggan, panoorin ang balita at share ng newscasters from hell. Kailangan tayong mag-ingat dyan na hindi parang nakasahod na palanggana yung tenga natin para pakinggan lahat ang sinasabi ng mga tao. Huwag kang darapang mag-share ng mga nakaka-worry, nakaka-depress, nakaka-break water na news, lalo kung fake news. At kung ayaw mo magalit at magka-heart attack, huwag nang basahin ang lahat ng opinion sa mga marurunong at nagdudunong-dunungan. At tigil-tigilan ang kasi-share ng disturbing at nananakot na news at fake news. 1 Timothy 1, 5-6. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Some have departed from this and have turned to meaningless talk. So maraming kanyang mga usapan, walang kapararakan, walang pinupuntahang mabuti. Sayang lang ang pagod natin. Negative pa ang effect sa ating emotion, sa ating mind, sa ating thought, sa ating health. 2 Timothy 2:16, but shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness. Maawa sa rubber band. At ikaw ang rubber band na yan, kapatid, pagka ini-stress mo ang iyong sarili, ini-stress mo ang iba, o pinapayagan mo magkanda-stress ka dyan. Maawa sa rubber band. Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Sino daw ang pangangalagaan ng Diyos na mag-enjoy ng kapayapaan? Yung matining ang loob, yung buo ang loob, yung ang isip ay hindi dali-daling nahihikayat ng mga kung sino-sino. At dahil yan ay nagtitiwala sa Diyos. Hindi kung kani-kanino nagpapadala. Isaiah 41:13, for I am the Lord your God, who takes hold of your right hand, and says to you, do not fear, I will help you. Stop stressing and stressing your rubber band, your mind, your emotion, your body, your health. Para hindi kayo umabot sa pagiging putol-putol, sira-sirang rubber band. O sa pagiging nasa breakwater, nagsisisigaw, naghahanap-hanap, at nawawala sa sarili. O huwag naman na sumama na sa tubig, lumubog na sa tubig at maanod, at lumubog kasabay ng araw. Proverbs 4:23, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Kung paano ka mag-isip, magiging ganun ka. Kung anong iniisip mo, yun ang mararamdaman mo, yun ang magiging mundo mo. What you think of will be your reality. At yung iba naman, nagrereklamo ng boredom. Avoid boredom. An idle mind is the devil's workshop. So kailangan gawin mo sarili mo busy sa mga productive things, useful things, enjoyable activities. Proverbs 16:27-29, idle hands are the devil's workshop. Idle lips are his mouthpiece. So pagka hindi tayo busy doing something good, the devil will give us something bad to do. Pagka hindi busy ang bibig natin saying something good and true, the devil will make our lips say something bad or false. 1 Timothy 5:13, yun daw mga busy-busy sa mga daldalan, sa mga balita, sa mga fake news, sa mga share-share na mga panakot. Besides, they get into the habit of being idle and going about from house to house. Ngayon, mas madali na yan, electronic na eh.
Hindi na kailangan lumipat bahay-bahay. Click-click lang, share-share lang, nakakarating ka hanggang sa kabila ng mundo. And not only do they become idlers, but also busybodies who talk nonsense, saying things they ought not to. At nangyayari na ngayon pag nagbukas ka ng mga social media, ang dami-dami mga bagay na hindi dapat sinasabi doon. At ikaw naman, hindi mo dapat binabasa dahil masisiraan ka lang ng bait. At kung nabobor man, halimbawa, hindi nyo nagawa ng paraan, huwag kayong mabor, tapos nabobor. Pasalamat, pag bored, pag naiinip. Bakit? It means hindi ka in pain, hindi ka gutom, hindi ka nag-aagaw buhay. Kasi kung naghihingalo ka dyan, hindi ka mabobor. So nabobor ka lang dahil you are healthy enough, you are well enough. So thank God that you are bored. But do something about it. Do something productive and fruitful. 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ano bang dapat pinag-uusapan? Hindi bad news, hindi fake news, hindi scary news. Ephesians 5:19-20. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Think of what gives you peace and happiness. Nasa sayo yan. Disiplinahin ang iyong sarili. I-direct mo ang iyong isip para hindi ka dalhin sa bingit ng bangin, sa bingit ng breakwater. Philippians 4:8. Whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan ang mga dapat pinag-iisip, pinag-uusapan, at isineshare. Yung true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy. Proverbs 17:22. A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Pag cheerful, masigla, nakakapagpagaan, daig pa ang gamot. Pero, yung mga lungkot, mga takot, yan ang tumutuyo ng ating dugo. Sumisipsip ng ating lakas, nagtatanggal ng ating saya. Mga anak ng Diyos, anticipate the beautiful, the inevitable future. Bakit? Sabi nga ng pelikulang Jurassic Park, life finds a way. Mga dinosaur pa yun, tao pa. Even now, the best minds in science are lahat sila nagtutulong-tulong, working around the clock para hanapin ang mga solusyon sa ating mga pinoproblema. So, hindi na malayo na ito'y masolve with God's help. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, ano daw ang plano ng Diyos? Hindi wasakin ka, hindi end of the world, hindi parusa sa mga tao. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Dibdibin nga iyan para hindi laging nasisiraan ang loob. Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, imbes ko ano-anong ini-imagine yung scenario, imagine yourself here, and here, and here, here, and there, and here, at kung saan-saan pa. Kinakain ito, nilalaro-laro ang mga creatures ng Diyos na ito. At burahin na sa vocabulary ang word na toxic pag maraming trabaho. Ngayon, maraming walang trabaho. Kulang ang trabaho, kulang ang kita. Nakita nyo? Hindi dapat tinatawag na toxic yung trabaho. Dapat ang kapalit na word niyan, thankful. Pag wow, ang daming customer, thankful. Wow, ang daming trabaho, thankful. Wow, ang dami-daming clients, thankful. Ang daming assignments, thankful. Kasi nararanasan ng iba ngayon kung paano mawalan ng trabaho, mawalan ng kita. Don't call it again toxic. Kasi para mong minumura yung blessing sa iyo ng Diyos pag may trabaho ka. Restaurant, marami kayong clients, sabi niyo, ay toxic.
kliyente, marami dahil may mga clients yung inyong agency o inyong company, sabi mong toxic. Lumalayo tuloy yung kapalaran dahil halos itaboy natin with our negative words. Now, being positive doesn't mean being in denial. It only means having mental discipline. Do what relaxes your mind and body. Disiplinahin mo sarili mo. Makaka-imbento ka ng paraan yan kahit kwaran, kahit lockdown, kahit ano. If there's a will, there's a way. Kung gusto mong libangin, pasayahin ang iyong sarili. Minimize pain. Maximize pleasure. O, di ba? Memorize nyo na yan. Do the most good. Ecclesiastes 5:19. Moreover, when God gives someone wealth and possessions, and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is a gift of God. Dibdibin natin ito, ha? Pag meron daw mga tao na binibigyan ng Diyos ng kayamanan, mga ari-arian, tapos may kasabay pang kakayahan, energy, health, and vigor, gana, to accept their lot and be happy. Pagka daw binibigyan ka ng Diyos ng pagkain, tapos binigyan ka pa ng ganang kumain, tanggapin mo yan, huwag kang mag-guilty. Binigyan ka ng kayahang mag-enjoy bilang tugon sa iyong pagtatrabaho, pagsisikhay, sa iyong lifetime of work, sa iyong mga savings, o sa iyong mga gifts na tinatanggap sa mga tao, enjoyin mo kasi bigay ng Diyos. Huwag kang mag-guilty. Just don't forget to share with people. Ngayon, yun naman mga iba, huwag tayong mainggit. Yung iba naman nakakakita lang ng post ng food sa internet o sa Facebook, naiinis pa. Bakit naiinggit tayo na may food siya, tayo wala? Di ba dapat nga tayong pasalamat? May food siya, hindi na natin siya kailangan bigyan. Baka tayo pa ang mabigyan dahil marami siyang food. So dapat huwag tayong negative dyan. At kung nakakakita ka ng mga taong nag-e-enjoy, ang ganda-ganda ng mga litrato, nakapost, nandito siya, nandun, kumakain siya dito, may suot siyang ganon, pinagtrabahuhan niya. Nagtrabaho siya ng mabuti, bigyan ng timpalaan siya ng Diyos, bakit naman tayo magmumukmok at may inggit at may inis? Pag ganun tayo, lalo tayong hindi mabibigyan. Let us celebrate the goodness that people enjoy, and let us also do good para tayo man magantimpalaan. Proverbs 23:7. Kaya dapat pag-ingatan ang pag-iisip. For as he thinks within himself, so is he. Kung nag-iisip ka ng negative, magiging negative ang buhay mo. Kung nag-iisip ka ng mga nakakatakot, magiging horror ang buhay mo. How you think will become you. When you cannot control the world outside, control your personal world inside you. Hindi mo makokontrol ang buong planeta, pero makokontrol mo kung anong thoughts ang i-entertain mo sa loob ng iyong isip. Hindi mo makokontrol ang ginagawa ng barangay, ng neighborhood, ng bansa, pero makokontrol mo ang gagawin mo. The kingdom of God is in you, sabi ni Jesus. Nasa puso, nasa dibdib, nasa isip. Doon tayo magtira, doon tayo mamalagi, doon tayo magkubli kung maraming mga problema sa labas. When the world outside assaults you with trouble, retreat into your inner sanctum. Rest inside of you. Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. You lose or win the battle inside you, in your mind. Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. In the manner of speaking, ang labanan hindi physical, spiritual, mental, if you like to call it so. Ang tunay na labanan, hindi nagaganap doon sa mga ulap, hindi nagaganap sa mga bundok at mga bato, nagaganap sa pagitan ng dalawang tenga natin, dito sa loob ng ating utak. Diyan ang tunay na labanan. Pag panalo ka sa pag-iisip, panalo ka sa labas, panalo ka sa buhay. Pero pag nagpatalo ka sa loob ng iyong utak, sa pag-iisip mo, susunod ang iyong katawan, susunod ang iyong buhay na matatalo. Doon ka manalo in the realm of thought. At sa ating kultura, tinatawag natin yan kalooban.
Nasa kalooban natin. Maaaring yan ang sinasabi ni Jesus na the kingdom in you. Sa pagharap sa hamon ng panahon, dapat buo ang loob. Huwag kang makinig sa sumisira ng loob mo. Dapat lakasan ang loob. Huwag kang sumama sa nagpapahina ng loob. Dapat tibayan ang loob. Huwag kang magtampisaw at maglubog at magmarinate ng sarili mo sa nagpapahina ng loob. At tatagan ng loob. Dapat huwag kang magpadala sa mga nagpapahina. Just survive this temporary difficulty. Nothing is permanent. Not even this quarantine. Not even this lockdown. Not even this problem. Because the blessings of the Lord are new every morning. Maiiba at maiiba yan. Hindi pwedeng hindi. Dahil ang mga tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Mahuhusay. Binigyan ng Diyos ng husay. So ang husay na ito yung magagamit para lutasin ang mga suliranin na ito. Kaya lang dapat, pag dumating na yung solusyon, buhay ka pa, nandun ka pa, malakas ka pa, para umabot ka. And use this temporary free time. Walang masyadong trabaho, walang masyadong ginagawa, walang masyadong pinupuntahan. Use this to rest the body. Hindi naman natin alam kung gaano katagal. Mamaya bumalik na uli yung pagka-busy natin, yung super busy. Yung tinatawag na iba toxic. Hindi ka malang nakarest. Dahil rest time na nga ngayon, hindi ka pa rin nag-rest. Renew the spirit. Have more time to pray, to ponder the Word of God, to speak to God. Rethink and reinvent your work, your life, your career. Ang dami nang naging free time, ha? Nakaka-6 na buwan na nga. Sino ang mga nag-enroll dyan kahit sa online classes? Sino ang nagbasa ng libro? Sino ang nag-aral ng bagong skill? Nag-develop ng mga dati niyang skill? Ang dami ng oras na binigay sa atin. Meron ba tayong ginamit doon para sa ikabubuti ng ating utak, ng ating career, ng ating health? At sa mga pamilya, sa mga kumpanya, sa mga grupo, regroup. This is a good time to think about the dynamics of our groups. Kailangan i-reinvent natin ang family. I-reinvent natin ating mga friendships. Blessing nga rin dapat isipin na ang dami nating oras to do things na hindi natin nagagawa nung sobra tayong busy. Baka naman maging busy na tayo uli agad pero hindi pa rin natin nagawa yung dapat gawin kasi nasayang itong oras na marami tayong free time. Be here when the world reopens with a new bang. Huwag kang nasa ilalim ng tubig sa gilid ng breakwater. Live to tell the tale. Mag-ingat, palusugin ang katawan, panatilihing buhay ang sarili at ang mga loved ones para maikwento natin sa ating mga magiging anak, apot kaapu-apuhan na once upon a time nagkaroon ng ganitong global lockdown and quarantine. Di naman lagi nangyayari yan, but nothing lasts forever. Not even this one. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yan ang gawing motto, gawing favorite verse, gawing kasabihan. Yan ang laging gawing sabihin. I can do all things through Christ who strengthens me. Tibayan ang loob. Live to tell the tale. Survive and get ready for a whole new world when this is over. Pag-isipan ito. I-apply sa buhay. Huwag magmukmok. Huwag magreklamo. Huwag mabore. Samantalahin natin ang oras na ito na hindi naman laging ibinibigay sa napakaraming tao. God bless us all. Ask means to search, means to knock, which in practical life means to think of it, to think it into realization. Meron kang gusto, meron kang gustong hingin, meron kang gustong hanapin, meron kang gustong ikatok, ilapit, meron kang gustong isipin. Think of it. Think it into realization. Kasi magkakatumbas yan. When you ask, you are thinking. When you're thinking, you are asking. Ang hindi nare-realize at na-appreciate ng marami, pagka iniisip mo, prayer yun. Kahit hindi mo lagyan ng amen sa dulo, prayer yun pag pumasok na sa isip mo. Lalo pag ginagawa mo, pag habit mo, lahat yan prayer.
Kaya pwedeng mag-pray without ceasing. By always thinking of it, by working on it, by living in it and by it, you're actually praying for it. So, how do you ask to receive? Think to ask. Because as we have said, thinking is asking. Sa quantum physics, may mga equivalents yan. Yung observer effect na tinatawag. The act of observing changes the object being observed. Pagka mini-measure mo, tinitingnan, iniisip, inaayos, nire-rearrange mo yan. Binabago mo yan. Pinapangyari mo ang gusto mo mangyari. Now, sa quantum physics, meron din tinatawag na, binanggit na nga natin, na observation. Measuring, expecting, and predicting an outcome. Yung predicting na yan, pwedeng prediction by thought, pero also by action. Yung gusto mong i-predict na marami kang kakainin, di naghahanda ka ng pagkain. Gusto mong i-predict na magkakaroon ng masayang okasyon, inihahanda mo yung bahay mo o yung lugar, yung venue, para maging masaya ang magaganap doon. Observation din yon. And there's such a thing called quantum tunneling. It's a phenomenon wherein a particle can tunnel or pass through a barrier that it should not be able to pass. Na pag lagi mong pinagtuunan, lagi mong iniisip, lagi mong ikinasa, lagi mong hiningi, ikinatok, inilapit, kahit sa simula ay parang imposibleng maganap, ito ay magaganap. So parallel yung mga katuruan ni Jesus at maraming ideyas in quantum physics. Sa pagpapatuloy ng ating Luke 11:9-13, verse 10, sabi pa rin ni Jesus, everyone who asks will receive. Everyone who searches will find. And the door will be opened to everyone who knocks. Ang tanong, bakit po nag-ask naman ako? Hindi ako nagre-receive. Nagsa-search naman ako, hindi ko matagpuan. Kumakatok naman ako, hindi ako pinagbubuksan. Well, itanong natin, who receives daw? Everyone who asks. In other words, everyone who thinks, who observes, who tunnels, receives. Matthew 21:22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. If you believe, you will receive whatever you ask for by praying, thinking, observing, tunneling, by doing. So gusto mo humingi ng bunga ng halaman, you ask by doing. Magtatanim ka, didiligan mo, aalagaan mo yung tanim mo, at lalabas yung bunga niyan under normal and usual circumstances, of course. So, doing is asking. Thinking of it is asking. At tinatawag sa quantum physics na observation and tunneling. Matthew 8:13, then Jesus said to the centurion, yung humihingi ng kagalingan para sa kanyang katulong, go, let it be done just as you believed it would. And his servant was healed at that moment. Nasa bahay kasi ng centurion, yung Roman official, yung kanyang katulong na may sakit, lumapit siya kay Jesus at sabi ni Jesus, sige, pumunta tayo sa bahay mo, pagagalingin ko. Sabi ng centurion, sundalo po ako, opisyal ako, pag inutusan ko yung mga tauhan ko, sumusunod naman. So, hindi nyo na kailangan pumunta sa bahay ko. Iutos nyo lang. Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan na gumaling siya, susundin kayo ng kalikasan at gagaling siya. So, naniniwala yung centurion. Pero anong ginawa niya sa paniniwala niya nung makakapagpagaling si Jesus? Paano siya nag-ask, nag-seek, nag-knock? Pumunta muna siya kay Jesus. Lumabas siya ng bahay at inilapit niya, idinulog yung sitwasyon ng kanyang katulong. Asking yun. Hindi pwedeng ask ka lang ng asa salita, sa bibig, sa bunganga. May aksyon. At yung asking niya, may aksyon. Lumabas siya ng bahay, pumunta siya kay Jesus. At dahil naniniwala siya kay Jesus, sobrang paniniwala at tamang paniniwala kay Jesus. Nung sinabi ni Jesus na, sige, punta tayo sa bahay mo, pag-agalingin natin yung katulong, sabi niya, hindi niyo na po kailangan gawin yun. Makapangyarihan kayo, kahit dito lang, sabihin yung gumaling siya, gagaling na siya . So, meron talaga siyang napakatibay na paniniwala. And he operationalized that faith by not insisting na pumunta pa si Jesus sa bahay niya. Just say the word and it will happen. At dahil naniniwala siya,
ipinahayag niya yung paniniwala niya, di gumaling nga ang kanyang katulong. Mark 9:23, nung sinabi nung mga lumalapit na naman kay Jesus, "If you can heal us." Sabi ni Jesus, "If you can, if I can," said Jesus, "everything is possible for one who believes." Sabi ni Jesus, ako, kung kaya ko, bakit ako ang issue? Hindi ako ang issue kasi lagi kong kaya yan. Ang issue ay, naniniwala ka ba? Talaga bang naniniwala ka? Sabi ganoon, lahat posible sa naniniwala. Yung ako, hindi ako factor dyan. Sa loob-loob lang siguro ni Jesus or I'm supplying the words. Pero ganun yung idea. Hindi ako ang factor, kayo. Hindi yung kapangyarihan ng Diyos ang factor, kundi yung paniniwala mo. Yung kapangyarihan ng yung paniniwala, yun ang factor. At ang quantum tunneling, tulad ng pinag-uusapan natin sa quantum physics, a phenomenon wherein a particle can tunnel or pass through a barrier that it should not be able to pass. Kaya lahat ng mga himala ni Jesus, tunneling yun eh. Tunneling on the side of those who were asking for the miracle. Kasi humihingi sila na imposible. Naniniwala sila na posible yung dapat sana imposible. Tumataya sila doon. Inilalagay nila yung kanilang oras, panahon sa paniniwalang mangyayari yon at nangyayari nga because everything is possible for one who believes. Yung observation sa quantum physics, observation causes the system to collapse into a single outcome out of the many possible outcomes. Sa quantum physics, sinasabi na maraming pwedeng mangyari sa isang bagay, sa isang kaganapan, maraming posibilidad yan, marami. Pwede kang mahulog, pwede kang lumundag, pwede kang humiga, pwede kang hindi mahulog, pwede kang kung ano-ano mangyari. Pero, kung anong hingin mo, kung anong paniwalaan mo, kung saan ka tumaya o bumakas, kung saan ka maglagay ng buhay mo, ng iyong time, talent, and treasure, yun ang magaganap. Kaya mahalaga yung participation noong recipient at ng kanyang faith. May superposition idea sa quantum physics. All possibilities exist at the same time. Sa buhay mo, pwede kang mamatay ngayon, pwede kang mabuhay ng mahaba, pwede kang mabuhay ng maiksi, pwede kang ganito't ganyan. To collapse the system to a particular outcome or possibility, information that relates to that outcome or possibility must be extracted by the observer. So maraming posibilidad, maraming pwedeng mangyari. Pero depende sa iyong pag-iisip, pagkilos, paggalaw, paniniwala, paghingi, pananalig. Yun ang magdedetermine kung alin sa maraming pwedeng mangyari ang siyang mangyayari. Halimbawa, nag-aral ka sa isang school na progressive yung curriculum, yung may mga promotion, yung may mga lumulundag-lundag ka ng grade pagka magaling ka. Pagpasok mo, maraming possibilities, maraming pwedeng outcome. Pwede kang makatapos ng kurso mo, let's say kung 4 years ay 4, pero pwede ka rin abutin ng 6 o 7. Pwede rin maging 3 or 3.5 kung may promotion yung super galing. Pwede namang hindi mo yan matapos at all. Ang daming possibility. Alin sa mga possibilities ang magaganap? Under normal and usual circumstances, yung pinili mong maganap. Yung inisip mo, pinaniwalaan mo, ginawa mo, yun ang magaganap. Halimbawa, bakit ko naman po pipiliin na bumagsak? Bakit hindi ba yung pagdadrop mo? Hindi ba yung lagi kang absent, di ka nagsasabit ng mga assignment? Hindi ba pinipili mo yon na huwag pumasa? Choice yun. Action yun. Prayer yun. Pero yung estudyanteng gawa ng mahusay na trabaho, laging present, laging attentive, laging natututo, pasado sa mga quiz, yan ang mga napopromote. Baka yung 4-year course, tapusin niya ng 3. So, choice ba niya yon? Yes. By being a very good student, pinipili mong gumraduate sa oras o ng advance pa. Lahat pinipili natin. Dapat conscious lang tayo
na yung palang ginagawa natin na pag-iisip, na aksyon, na habit, ay choice. Kaya may tao bang nagtatagumpay at nabibigo dahil binigo siya ng tadhana? Dahil minalas siya? Dahil kinakawawa siya ng universe? No. Maraming steps, thoughts, habits, actions ang tuloy-tuloy na ginawa na actually in the direction of pagpili ng tagumpay o ng kabiguan. Yung dating mahal na mahal ka, nobya mo, pinakasalan ka, mahal na mahal ka, tapos after 12 years, hindi ka na mahal? Well, maaring ikaw ang pumili na mawala ang pagmamahal niya. Lagi kang nandadaya, lagi kang nag-cheat, lagi kang nagsisinungaling, pabaya, hindi ka thoughtful, hindi ka mapagbigay, hindi ka mapagparaya, hindi ka malambing. Lahat ng ginagawa mo na ganon, choices yon para matanggal ang pag-ibig niya sa'yo. Ganon din sa part ng babae. Bakit mahal na mahal ka ng lalaking ito? After a while, hindi ka na mahal. May mga ginawa ka na mga steps that choices mo na leading to mabura yung pag-ibig niya sa'yo. O kung minsan, hindi ikaw ang gumawa, pero siya ang gumawa, nadamay ka. Kasi gano'n ang partnership, nadadamay ka sa choices ng partner mo. Pero hindi pwedeng biniktima kayo ng tadhana. Choice nyo yan. Kaya mahalaga, conscious tayo sa choices that we make. Luke 11, and this time verse 11 to 13. Which of you, fathers, would give your hungry child a snake if the child asked for a fish? Which one of you would give your child a scorpion if the child asked for an egg? As bad as you are, you still know how to give good gifts to your children. But your heavenly Father is even more ready to give the Holy Spirit to anyone who asks. So, ang tinutukoy dito ni Jesus, kahit nga kayong mga parents na imperfect, makasalanan, masama sa kapwa, ang buti-buti nyo sa anak nyo. Lalo naman ang Diyos natin sa langit, na ang buti-buti sa mga tao. So, pagka hindi kayo tumatanggap ng kabutihan, hindi Diyos ang may kasalanan nun. Hindi kayo humihingi ng kabutihan. Or ang hinihingi nyo, yung magka-windang-windang ang buhay nyo. Sasabihin mo, bakit naman ako hihingi na magka-windang-windang ang buhay ko? Estudyante, lagi ka ng absent, hindi ba yan ang prayer mo na bumagsak ka? Trabahador na laging absent, laging late, laging reklamo, walang sinasubmit na magandang trabaho. Di ba prayer mo yan na matanggal ka? Prayer yan. Because thought and action, they are both prayers. So, who gives good gifts? The giver is the Heavenly Father. Kaya mo bang ubusin ang ibibigay ng Ama sa langit? No way. The amount of blessings you receive is not limited by God's capacity to give. It is defined, limited, or expanded by your capacity to receive, to believe, to ask. Matthew 6:6. When you pray, sabi ni Jesus, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Tapos sabi pa ng Matthew 6:8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So magpray ka daw in private and ask God in secret. And God who sees in secret will reward you. Now, one very tantalizing definition of asking in secret is not asking by words, especially not asking by words in public, but asking by thought and action. Yung thought, secret yun eh. Walang ibang nakakaalam nun kundi kayo lang ng Ama. Pero ang lagi mong iniisip ay maging mahusay, maging mabuti, mabless, magpasalamat. Di, nagpe-pray ka in secret. Tapos gumagawa ka pa in secret. Hindi mo laging inihahayag, hindi mo laging pinapakita, pero lagi kang nagsisikap, lagi kang gumagawa ng tama, nagtatanim, di aani ka. Because your Father who is in secret will reward you. Kaya mabuting maunawa natin kung ano talagang kahulugan ng prayer eh. Yung iba, ask with words. No. Your Father knows what you need before you ask Him. So yung desire mo, yung need mo na nasa yung mind, hindi mo na kailangang i-verbalize, lumabas pa sa bibig mo para pumasok sa mind ng Diyos
as sound waves at i-decode niya, gawin niya uling words para kanya maintindihan. No, mind to mind, spirit to spirit. We are one with God all the time. So, sabi nga, even before words come out of my mouth, you already know. Even before I ask, you already answer. Kasi alam ng Diyos. So, huwag magsayang ng oras sa kahihingi verbally. Humingi ka through thought, through action, through habit, and believe. And it will happen. Sabi ni Jesus, if I can, it's not me, it's you. It's your faith. Anyone who has faith will make it happen. Sana maintindihan natin yan. Para ma-operationalize natin kahit 25%. Kasi talagang kumisan, zero na ang operationalization yan eh. Puro paniniwala lang sa salita, sa bukadura, pero sa action, wala. Gawin nating practice na manalig. And expect. Yan din ang itinuturo ng quantum physics. Who gives? Heaven. Or if you like to call it, the universe. Mark 5:27-29. When she heard about Jesus, yung babaeng dinudugo ng 12 years at hindi gumagaling, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, she thought. Ibig sabihin, she asked, she believed. Because she thought, if I just touched his clothes, I will be healed. So, hindi lang siya naniniwala na pag nahipo niya, gagaling siya, may action siya. Hinipo niya. Remember, asking is thinking and doing. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Immediate. Ephesians 3:20. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us, etc. So, God is able to do immeasurably more than we all ask or imagine. But we begin with and by asking and imagining, and let God multiply whatever we ask or imagine. Now, yung universe na pinag-uusapan natin, or heaven, or creation, the economy of God, sa quantum physics may tinatawag na superposition. Particles or matter exist in all possible forms and configurations simultaneously. Observation will cause this to collapse into just a single outcome or configuration out of the many possibilities. In other words, nothing exists and nothing is certain until it is observed. Ipinanganak ang isang sanggol. All possibilities exist. Magiging mabait ba siya o hindi? Magiging matalino ba siya o hindi? Magiging mabunga ba ang buhay niya o walang kabunga-bunga? Magiging mabuti ba siyang husband or wife o hindi? Lahat ng possibilities, they exist. But what do the participants in the life of the child, and later on the child himself or herself, will do? Mag-iisip siya. Kikilos siya. Pipili siya ng mga gagawin at iisipin, at lahat ng mga yon, kakambal ang mga pinipili at iniisip ng kanyang mga magulang, mga taong may direct hold sa buhay niya, direct influence. Lahat yan ay maglalakip-lakip, magsasama-sama, at pipili from the many choices ng isang tunay na magaganap sa kanyang buhay. Kaya kumisan, magkakapatid, pare-pareho ng genes, pare-pareho ng magulang, pare-pareho ng kinain, pare-pareho ng eskwelahan pinuntahan, iba-iba ang mga kostumbre, ang mga ugali, ang mga asal, at iba't iba ang kapalaran. Kasi maraming ginawang kanya-kanyang choices. Hindi tayo victims of circumstance. Sabi nga ng Invictus, I am the captain of my soul. Meron tayong direct participation sa paglikha ng ating ngayon at bukas. Hindi tayo mga lulutang-lutang na kusot sa baha na kung saan dali ng alon, doon pupunta. Meron tayong participation. You participate by asking, by believing, by thinking, by doing, by acting.
Now, why the Father or heaven or the universe gives? Bakit nga ba? Sinasabi ng quantum physics or science, the observer effect has parameters, namely, the intensity of the observation, the predicted expected result or outcome, and the number of observers measuring or observing the same system. In other words, you receive what you give away. What you expect and predict or measure affects the very thing you are observing. Halimbawa, may bata, may behavior siya, may attitude siya, pero hindi lang siya nag-iisa in a vacuum. Yung attitude mo sa kanya, yung observation mo, yung input mo sa kanya, magkakalakip-lakip yon sa sarili niyang ginagawa at yun ang lilikha ng magiging identity o kilos o particular behavior niya at a particular moment. Kaya may mga bata na nagtatantrum pero pa ang nag-handle sa kanila is magaling na psychologist. Tumitigil, umaayos. Meron naman na pagkaburarang magulang ang nag-handle sa nagtatantrum at OA na anak, lalong nagiging pakawala ang behavior niya. May mga bata na dahil ganito ang kanyang ginagawa, pagserbehan mo, huwag mong gawin yan, lalo niya ginagawa. Meron naman sabihin mong gawin mo yan, hindi niya ginagawa. Naglalaro-laro ang ating mga reaksyon at yun ang bumubuo ng ating realidad. So, kung ikaw ang may katawan, isipin mo kung anong gusto mo talaga mangyari. Gumawa ka ng mga hakbang patungo doon, paniwalaan mo yun, at yun ang mangyayari. Para sa buhay ng mga taong mahal natin, o ino-observe natin, o tayo ay mga participant sa buhay nila, isipin din natin para sa kanila kung ano yung maganda at gusto natin mangyari. Ipanalangin natin sila. Tulungan natin, gumawa tayo ng actions. At yun, lalakip sa sarili niyang performance para bumuo ng isang common and one result. Kaya mahalaga rin yung when we pray for one another. Ba't hindi mo kailangan gawin sa plaza yan? Pray publicly. May effect din yan. Pero ang sabi ni Jesus, pray privately. So when you pray for people, ino-observe mo ang buhay nila. Pwede ka rin mag-tunneling para sa kanila. At kung yung prayer at paniniwala mo ay mas malakas kaysa doon sa prayer, asking and paniniwala, noon mismong tao, malamang na yung prayer mo pa ang siyang matupad dahil ikaw ang nag-tunneling. So kung yung anak mo, ang gusto niya halimbawa, bumagsak siya sa school, ikaw gusto mo pumasa, ipag-pray mo nang, ipag-pray na pumasa siya. Hindi lang prayer ng salita. Tulungan mo, i-tutor mo, bigyan mo ng oras mag-aral, tulungan mo siya makapagbayad ng kanyang mga matrikula, bigyan mo ng materyales para makagawa ng mga project, di ipinagpe-pray mo siya at sa ganon, nagtataneling ka rin. Nag-observation ka rin by the standards of quantum physics at malamang kung ang faith mo ay malakas, yun ang matupad. Tulad ng centurion. Hindi naman yung may katawan hindi naman yung servant niya na may sakit ang humingi kay Jesus sa pagalingin siya Yung centurion. At syempre, dahil may authority siya over his katulong, may malakas na spiritual force yung authority niya na yon. Pero remember, it was the faith of the centurion, not that of the servant, that made the servant well. Kaya mahalaga, powerful din that we pray for others. At kung yung ating prayer life, spiritual life, yung truth natin, mas malapit sa truth ng God. Malamang yung truth natin ang umiral, mangibabaw at maghari sa buhay kahit ng ibang tao. Powerful ang prayer. Dapat lang tama yung method ng pagpe-pray. Ask, search, knock for what you want to receive. Kung ano yung gusto mo, kung anong kanais-nais, kaibig-ibig, kung ano ang mabuti, kung ano ang maganda, yun ang isipin, yun ang ilapit, yun ang ikatok. Think, imagine, speak of what you want to receive or happen. Huwag baligtarin. Do, move towards what you want to receive or to happen. Halimbawa, gusto mo ng masayang pamilya. Pray ka ng pray, Lord, pasayahin niyo po ang pamilya namin. Bigyan niyo po kami ng kasiyahan, bla bla bla. Pero, bungangera ka naman, tamad ka, hindi ka tumutulong, hindi ka nagko-cooperate, pasaway ka, kahit mangisay ka ng kape, pray na pasayahin niyo pong pamilya namin,
Pang-ibabaw lang yun, hindi yun ang totoo mong prayer. Kasi ang totoo mong prayer ay yung ginagawa mo. Pag umuwi ka ba ng bahay, nagpapasalubong ka sa anak, o sa magulang, o sa kapatid, o sa asawa. Di, yung pasalubong mo, prayer yon, napasayahin kayo. Kasi syempre, thoughtfulness begets thoughtfulness. Nagtatrabaho ka ba para ka makapag-entrega sa iyong asawa, sa iyong anak, mapaaral mo siya, sa iyong magulang? Yun ay prayer for happiness. Pero kung tatamad-tamad ka, bibisyo-bisyo ka, wala kang inuuwing income, puro utang, puro trouble, yun ay prayer na ang pamilya nyo maging miserable. And remember, ask and you will receive. Your action is asking for an unhappiness in the family, it will happen. But if your action is asking for happiness, it will happen. Paano po kayong action ko for happiness ang hinihingi, pero yung asawa ko for unhappiness? Well, kung sino ang mas malakas na pananampalataya sa inyo, malakas mag-observation at mag-tunneling, di yun ang magaganap. Pero hindi lubos na magaganap kasi may participation din yung kabilang partido. Kung dapat ang grade nyo 100, naging 80 tuloy kasi ang taas-taas ang binibigay mo pero siya ang baba, syempre kukuhanin mo yung average niyan. Because we affect one another. Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Ang salita nakakabigay buhay o nakakamatay? Nakakapagpagaling o nakakapagpalala ng sakit? Ang salita nakaka-create ng peace or war? Makapangyarihan